Okay, good day mga kabakal. So marami nga pala nagre-request sa atin na mag-upload daw tayo ng about sa pag-interpret ng drawing. Okay, so for today's video sasagutin natin yan mga kabakal. Mag-upload tayo ng drawing. Tamang-tama, mayroon tayong sample dito. Madali lang. So sana ay mayroon kayong matutunan mga kabakal para hindi sayang yung pagod natin or pagpupuyat natin sa pag-upload niya ng drawing na yan. Ang sa akin lang naman ay matuto kayo sa mga ina-upload kong drawing. Okay, so yan ang pinaka-importante sa akin mga kabakal. Alright, so sagutin natin yan mga kabakal. Anong gawin ko? Part by part para madali maintindihan. Kasi kapag mahaba mga kabakal, baka antukin kayo and then hindi nyo naman masundan. So sa next, magre-request na naman kayo ng panibagong tutorial na naman. Okay? So part by part muna. Part 1 muna ang gagawin natin ngayon. Alright? So, let's go. Okay. So, ito na yung ating fabrication drawing. Fabrication drawing ang tawag dyan. So, tandaan nyo mga kabakal, kapag interview about sa drawing, yan ang ipapakita sa inyo. Fabrication drawing. Ngayon, ituturo ko yung mga parts para ma-familiarize ninyo. So, kagaya nito. Yan ay tinatawag na 3D view. Ito naman, yan ang tinatawag na materials. Okay? Sa materials, doon natin makita yung number of materials, quantity kung ilang piraso, kind of materials, UC ba yan, UB or RA or BA. Okay. And then, size or lapad ng materials by kapal or thickness. Okay? PL, plate yan. Kind of materials yan. Dito naman, grade. Length, haba. And then, bigat. Okay. So, itong beam na to, ayan, ang tawag dyan ay column. Column ha. Ito naman, yan yung kanyang assembly number. Quantity 1. Tapos yan yung ating size ng materials, column. Tapos 158. Yan yung kanyang bigat per meter. Okay? 158 times 13, 13,867. Yan na yung lalabas. Okay. So, ang kabuuhang sukat ng ating column, kasama na yung plate to plate, outside, from outside to outside. Ito, ayan o, 13,867. Ngayon, ang total na bigat niyan mga kabakal, kasama na yung mga plates, ay 2,555.7 kg. Okay, so 2 tons. 2.5 tons na yan mga kabakal. Kasama na yan. Yan. Ang bigat nito. Kasi may mga plate na. Ngayon, ang tanong lang naman dyan sa interview mga kabakal, lagi nyo tandaan, kind of materials. Okay, so halimbawa, nakalagay dito, sasabihin sa'yo, anong klaseng materials yung nandito sa drawing. Hanapin mo lang yan dito, UC. So, ibig sabihin yan, universal column yan. Kapag UB naman, universal beam. Okay? Kapag RA, rafter assembly naman yon. Kapag BA, beam assembly. So, yan lang ang tandaan nyo mga kabakal. And then, kung anong tawag dyan, edi column ang tawag dyan, poste. Sa baga. Kaya nga nakalagay doon UC, universal column. Ngayon, about naman sa layout, alam nyo naman yung zero kung saan, di ba? Kung saan kayo mag-start. So, itatanong lang naman dyan sa inyo kung anong kabuuhang sukat. So, ayan, no? Nakalagay. Tapos, pag sinabi naman, anong sukat ng ating materials? O, ayan, no? O, sukat niya. Ayan, no? Sukat ng materials, hindi pa kasama yung plate. So, yan lang naman yung itatanong sa inyo about sa drawing. And then, yung mga weld symbols. Ayan, no? Weld symbols niya. Sa base plate, nakalagay fillet weld, 8mm fillet weld both side. Tapos weld all around. Ayan o, sa liig ng ating arrow, weld all around. And then dito naman, sa plate na to, ito, ang nakalagay naman dyan, na weld symbol niya ay ganun din, 8mm fillet. Tapos, both side yan, weld all around. Tapos dito naman, sa may joint ng ating flange at saka plate, ito,
ito. Ang nakalagay dyan na weld symbol ay double bevel. Ayan. So, ibig sabihin yan, ganito ang mangyari dyan, oh. Pag sinabing double bevel, ayan. Tingnan nyo. Ganyan yung itsura kapag sinabing double bevel. Ngayon, ikaw ang gagawa niyan. Ganon din dito. Double bevel. Okay? Kasi nga, kakabitan ng Raptor yan. Both side. And then ito naman, beam. So, yan lang mga kabakal. Madali lang. Kapag about sa interview. About sa drawing. Basta alam mo lang yung pagbasa ng layout. Kasi nandyan naman lahat yung mga sukat. Basta familiarize mo lang lahat. Yung mga kung anong tawag. So, basta matyaga lang kayo manood ng aking mga video. Ay may mapulot kayong aral. Or mayroon kayong matutunan. Okay. So, materyales. Ito naman. Ang tawag dyan, naka-top view yan mga kabakal. Kaya nasabi nating top view yan. Ayan, kung makita mo yan, oh. Yung solid na yan. Flange yan. Tapos yung web niya nakatago. Hindi natin makita sa likod ng flange. Tapos ito naman, plate yan, oh. Nakikita natin yung materials both side. So, ibig sabihin, nasa taas tayo nakaposisyon. Nakapwesto. Ayan. Tapos next, ito, naka-side view. O, bakit nasabi kong side view yan? Kasi nakikita natin yung flange both side. Tapos yung web. Hindi katulad dito sa may top view. Nakatago yung web, hindi natin makita. Ngayon, nakita na natin dahil naka-side sa atin. Side view ang tawag. Okay? So, side view, one side lang ang nakikita natin. Hindi natin nakikita sa kabila. Pag tinignan natin sa top view, makikita natin mga kabakal. So, ngayon, kapag hindi natin makikita yung material sa kabila, ang tingnan naman natin dyan, yung details. Ito, details naman ang tawag dyan. Yan, si details, yan ang nagtuturo kung ano yung posisyon ng materials both side, kung paano natin ikabit. And then yung mga sukat niya, nandyan. Kasi nga dito, hindi natin makita. So, kailanganin natin si details, according sa tinuturo ng arrow, point ng arrow. Okay, so kagaya nito. A, arrow A. Si arrow A nakaganon, di ba? From inside to outside yung turo. Ngayon, kapag dito tayo magmula, ayan, kapag dito tayo magmula ng tingin, ang unang nakabungad sa atin, itong flange, itong web, itong plate, and then itong flange, bago itong base plate. Ngayon, ang mangyari dyan, magiging solid line to. Okay? Ito yan, oh. Oh, nag-solid line siya, di ba? So, ang kabit naman dyan, mula dito, sa flange, ay 12 mm. Ayan, oh. Ganon din sa baba, 12 mm. So, sa plate naman, walang nakalagay na sukat dito. Doon mo makita sa details. Details ay, ayan, 154, 154. Mula dito sa may taas ng flange. So, ibig sabihin yan, sentro lang yung ating plate. Ayan, oh. Kung makita mo yung guhit na yan, mahaba na yan, yan yung center ng ating universal column. Kasama na yung flange. So, ganyan lang mag-interpret ng drawing mga kabakal. According sa tinuturo ng arrow. Okay, so para maintindihan ulit, sample ulit. B, arrow B. Ang turo ni arrow B, ito ang tinutukoy ni arrow B. Yung plate na yan. Para makita natin yan, arrow B, okay, ito. Yan na yung, itong part, ito yan, nakaharap tayo dyan. And then, sa kabila, hindi natin makita, ito yan, sa likod niya. So, ang sukat niyan ay 64 mula sa may flange hanggang sa may sentro ng kanyang butas. 64. Yan naman height ng kanyang butas mula sa web. Okay? Tandaan nyo yan ha. Flange, web, flange. Base plate. Okay? Cap plate. Ito naman. Yan yung kakabitan lang ng brace yan. Bracing. Ganun din dito. Kakabitan ng ply brace yan. Pa-X. Pa-X. And then ito naman. Kakabit dyan. Section box. Yung kanyang connector. So, ang purpose niyan, kakabitan ng section box yan para i-hold dyan para hindi gumalaw yung ating mga kulom. Okay. So, ganyan lang pagbasa mga kabakal ha. Yan yung ating part 1 ngayon. So, sobrang haba na ulit. And then ito naman yung mga weld symbol na commonly used weld symbols. Ayan o.
Yan ang tandaan nyo mga kabakal. Oh. Yan ang i-familiarize nyo. Okay, so yun lang mga kabakal. Abangan nyo na lang yung part 2. Sa part 2 natin, paano mag-layout. And then, ituro ko yung mga posisyon ng plate in actual para maintindihan. Okay, so yun lang. Thank you and God bless.